This is Igbokagay Curve, also known as the Killer Curve of Antique. Marami ng buhay ang nawala sa lugar na ito, which is why it is considered one of the most haunted roads in the Philippines. Binalikan namin ang lugar na ito at this time bababa kami kung saan nahulog at naiwan ang mga sasakyan. Pwede mo bang pailawin lahat? Uy! 12:39. Tabi po. May tao? Gumagalaw lagi oh. Isa ka bang biktima sa bus? Ang Igbokagay Curve ay matatagpuan sa barangay Igbokagay, Hamtik, Antique. Nasa kahabaan ito ng highway malapit sa bayan ng San Jose de Buenavista at ilang minuto lamang mula sa poblasyon ng Hamtik. Ngunit bukod sa pangalang Igbokagay Curve, mayroon pa itong mas kilala at mas nakakatindig balahibong pangalan, ang Killer Curve. The gold bus was last seen speeding in the CCTV footage seconds before it hit the concrete barrier and fell into a ravine in Hamtik Town, Antique. Habang may araw pa, bumaba kami sa mismong lugar kung saan bumagsak ang mga sasakyan upang malaman at matandaan ang daang tatahakin namin mamayang hating gabi sa aming pagbalik. So yun mga ka-antid, kasama natin si Sir Leb at si Sir Hack. Ayun. Ito masusubok. Walang malinaw na daanan pababa, kaya napilitan kaming maghanap ng ibang rotang maaaring tahakin. Kahit sobrang sukal, makapal ang mga dahong humaharang, tila matagal nang walang taong naglakas loob na dumaan dito. Bakal na lubid. Hirap ng daanan dito. Ouch! Tabi-tabi po. Yan. Dito. Sa sobrang sukal at hirap ng daanan, maya-maya lang Tabi-tabi ay ito po. na ang tumambad sa amin. Mga lumang sasakyang nahulog sa bangin, tahimik, wasak, at tila may kwentong hindi kailanman natapos. May laruan pa oh. Sa bata siguro to. No? Sa bata to. So mga ka-antid, kasama natin ngayon si Sir Leb, tapos si Sir Hack. So mamaya, apat kami. Si Sir David mamaya, apat kami pupunta dito mamayang gabi. At titignan natin kung active din ba dito yung mga nagpaparamdam. So yun mga ka-antid, nandito tayo. Kung saan talaga tumaob yung truck. So makikita nyo dito, yung inaapakan natin sobrang lambot. Oh. Ito yung ano yun. Delikado. Konting tubig din lang to, malalaglag na rin to yun. May nakita ko. Ha? Dito sa may puno na yun, nakatayo. Babae. Nakaitim. O baka yan yung nasa picture. May nakita na agad si Sir Hack. At maya-maya lang, bigla na lang nasira ang gimbal na gamit ko. Na para bang may hindi nakikitang bagay na pilit na nagpapaikot dito. Uy! Puta, may gumagalaw ng gimbal ko. May gumagalaw. May gumagano na. May umampas. Oo. Lakas dito. Pasensya na po. Sir Nick, yung gimbal niya, may humampas sa gimbal niya.
ano lang natin, no? Yung gimbal, yan yung hawak niya. Ito, parang may gumanon, no? Tapos biglang tumaob. Sa amin, sir, yung mga coins na to is parang binibigay sa mga tagbalay, yung mga tao dito nakatira. So lalagay lang natin dito, tabi-tabi po, mga miga-miga. Radya lang kami karon para kamustahan kamo kag alayan ka pangadi. Pasensya gid ko nang gambala naman kamo kadya. Mabalik kami karon sa gabi. So mamayang gabi mga kanted, alas 12 babalikan natin to kung saan nahulog ang mga sasakyan dito sa Killer Curve. Sa kalaliman ng gabing ito, binaba na namin ang Killer Curve, ang nakakatakot na bahagi ng bangin na kung saan nakatambak ang mga sasakyan at kung saan sinasabing may mga kwentong hindi pa tuluyang namamatay. Kung gaano kahirap ang pagbaba rito sa liwanag ng araw, ay mas lalo itong nagiging mabigat at nakakakilabot kapag gabi na para bang may ibang puwersang humahadlang sa bawat takbang. Nalito pa kami mga ka-hunted. Akala ko maliligaw pa talaga kami. Dito na kami. At maya-maya lang, muli naming narating ang mga abandonadong sasakyan. Mga tahimik na bakas ng mga trahedyang minsang yumanig sa lugar na ito. So magandang gabi mga ka-hunted. Tulad ng sinabi namin kanina, babalikan natin tong Killer Curve. At syempre kasama pa rin natin si Sir Hiwaga. Ayun. At si Sir Reb. Ayun. Kas, ngayong gabi mga ka-hunted, samahan nyo kami at mag-imbestiga kung may magpaparamdam nga ba talaga dito. So makikita nyo dito ka-hunted, oh. May mga upuan. Ano to, belt? Oh, may mga sandal pa. Dito yung mga upuan, no? So imagine mga ka-hunted, nung may mga pasahero pa dito dati, magana sila kasaya magbiyahe. Tapos ito yung madadatnan nila. Andyan pa yung mga upuan. May mineral pa. Dito yung loob. Grabe yung mga upuan. Balabaliktad na. Grabe. Dito naman sa isang part ng mga sasakyan ka-hunted, makita nyo dito yung parang truck ng buhangin ba to? Yung mga hollow blocks. Ito yung laruan mga ka-hunted. Siguro laruan to ng ng mga pasahero na bata dati. Uy. Anong babato ah. Hindi, yung nalaglag yan yung parang ibo, Baka bunga. Ayan o. At maya-maya lang, may narinig kaming kakaibang tunog sa aming mic. So time check tayo mga ka-hunted. 12:39. Andito pa rin tayo sa baba ng Killer Curve. Yung parang may nambabato, ito yung binaano, nilalaglag na bunga. Uy! I-comment nyo kung ano sa tingin nyo ang tunog na yon. Dahil habang paulit-ulit naming pinapakinggan, mas lalo itong nagiging misteryo at hindi mapaliwanag. Baka aso yan, kasi may mga aso doon sa kabila kanina eh.
Tabi-tabi po. Tao po. Jesus sa pangalan mas sa pinagkusan ta. May tao. Ano malaka dyan? Oops, teka. Silent. Tol. Huwag kayo munang malaka. Silent muna, silent. Para madaming naglalakad ah. Ingat sa lupa kasi malambot yan. Tabi-tabi po. May tao? Hindi yung tao. Iba yung lakad eh, parang ang dami. Oo. Tapos ano, sunod-sunod. Yung paglakad nila kanina mga ka-hunted, sunod-sunod. So hindi namin alam kung aso yun. Kas, huwag masyado malayo, Kas. Taas na dyan yan. Yung si Sir Hiwaga, chinecheck din. Nakikiramdam kung ano yung narinig namin kanina. Kasi klaro talaga yun, 4 kami dito. Alam namin na ano yun, kakaiba yun pero hindi natin sure kung aso or ano man. Bakit? May naglakad may ano narinig akong parang makbang oh. Dito? Sa right, left side? Pas. Ayun na. Hindi niya na ano? Hindi ko narinig eh. Narinig mo tol? O yun. Isa lang no? Isang tak, ganun. Pwede natin hindi natin sigurado kasi may mga may mga daon din na lalaglag. Isa rin din yung mga tol no? So ngayon mga ka-hunted, anong oras pa lang? 12:42. Madami na kaming nararamdaman. So ngayon mga ka-hunted, susubukan natin makipag-connecta sa kanila. Kung may magpaparamdam sa atin dito. Talagay natin yung mga ghost ball natin dun sa baba ng mga sasakyan. Tabi-tabi po. So dito mga ka-hunted, lalagay natin dito yung maliit na bell na baka pwede nyo patunogin mga kaibigan. So, ay, sorry. So, mga kaibigan, sino man nakatira dito, kung nandito kayo, pwede nyo ito patunagin mamaya. Isang ganyan lang. So, dito naman, lalagay natin yung isang ghost ball. Tabi-tabi po, mga kaibigan, elemento, espiritu. May bola kaming maliit dito. Pwede ditong pagalawin mamaya or pailawin. Isa, dalawa. Tapos, dito natin ilagay isa. Oops. Dito. Yan. Yan. Habang kinakalat natin ang ating mga ghost ball, ay bigla na lang ito ang nangyari. So okay na. May bell dun sa dulo. 3 ghost ball dito. Dito lang ipatong mo lang dyan. Oo sir. Uy, gumalaw oh. Umihilaw agad. Hindi ko lang sure, baka napakan ko yung branch. Ay hindi, matigas to. Oo, ang tagal oh. Teka. Aray. Tabi-tabi po. 1, 2. Gumagalaw lagi oh. Uy. Hindi pa tinatawag, lakas. Ay, hindi makita yung ghost ball dun sa taas. Ayan sir, pwede mo bang pailawin lahat? Oh, yan naman sir oh. Yung ghost ball oh. Hinaan natin yung ilaw natin. Pwede mo bang pailawin lahat? Sa mga oras na ito, nagsimula na kaming magtaka
kung bakit sunod-sunod na ang kanilang pagpaparamdam na para bang may mensaheng pilit nilang gustong ipaabot sa amin. Pwede mo bang pailawin lahat ng kulay? Gusto kong pailawin mo lahat ng kulay. Ay, cellphone. Hindi lang kulay green. Hindi ba abot sir yung sa'yo dyan? Ang Sir Leb, Hmm? ikaw hindi ba abot din sa REM pad? hindi. Hindi. Sige, lalayo. Kailangan ba i-reset yun sir or hindi na? Mamatay na yung kusa pag walang nakikita. Kaya masarap. Ayan na pa. Ako magre-reset. Habang patuloy ang walang tigil na pagtunog at pag-ilaw nito, hindi na namin alam kung aparato ba ito o may ibang puwersang nakikialam. Kaya agad naming nireset ang REM pad ni Sir Hiwaga. Pablabang gutbol. Umigingad. Pero kanina 2 beses yan umilaw. Pagkatapos naming i-reset ito, akala namin ay matatapos na ang lahat. Ngunit ang sumunod na nangyari, mas lalo lamang nagpalalim sa aming mga katanungan. Ay, umilaw na naman. Yan na iba na kulay. Yan. Diba, sir? Nag-stop tapos ano. Pwede bang pailawin lahat? Ayan na naman. Gusto ko pailawin mo lahat. Sir, pwede ba na papatay yung ilaw, yung nakadiretso na ilaw dyan sa REM pad? Para Yan. makita yung Para maganda. para makita yung pagbabago ng ano. Andyan talaga mga ka-hunted. Magandang gabi, kaibigan. Nandito lang kami para alayan ka ng dasal at kamustahin. Hirap na. Pwede ba naming malaman kung ikaw yan, yung nagpapatunog ng REM pad? Pwede mo bang pailawin yung aming mga ghost ball? Kung ikaw yan? Pwede mo bang pailawin ulit if nadisgrasya ka dito? Isa ka bang biktima sa bus? Oo. Oo. Sige, ikaw sir, tanong ka sir. Pailawin mo. Hindi ko pa sasabi. Pailawin mo lahat kung marami kayong naririto pa. Pailawin mo, kaibigan. Tutulungan ko kayo. Gusto ko pailawin yun lahat. Kumuha kayo ng energy sa akin. Yun. Kita nyo? Nagdalawang ilaw. Oh. Hiwaga pa. Tinetest ni ni Sir Hiwaga. So, ibig sabihin, pag nandiyan lahat yan, lahat umiilaw yan, sir, di ba? Oo, pag madami silang nakapalibot, no? Okay. So, yun mga content, in-explain na ni Sir Hiwaga sa atin bakit yung REM pad natin gumagalaw talaga. So, pag ganyan, sir, may nadidetect, may nadidetect din talaga siya. May presensya siya na dito sa paligid natin. Kaya ganyan siya. So, di ba? Nasa gitna lang yung umiilaw. Oo. So, Yun. i-determine niya, palalapitin pa niya na, kumbaga, okay. Ganito. Putol, kunin ko nang muna isa. EMF para talagang Tingnan niya pinatay. Pinatay niya? Di ba? Inunti to kanina. Oo nga, naka-on niya kanina, di ba? Or baka may automatic standby yan. May automatic standby? Wala? Wala. Mga kaibigan, 3 spirit ball ang nakalagay dito ngayon. Gusto ko yung doon, pati yung dito, sa gitna, at hindi lamang dito malapit sa EMF. Pailawin nyo silang 3. Matagal ng gusbol matay. Nawakan nila. Oo, ginagalaw nila yan.
Hinawakan talaga. Ayaw Meron tumigil eh. akong ano, meron akong plano. Ano? Ilagay doon yung isang EMF sa bus. Oh, sige. Kita naman siguro. Tapos may bell din dyan eh. Sa upuan. Bell? Oo. Ayun oh. Yung manual na bell yan, yung mahirap. Pero tumunog yan one time din sa amin eh. Yung parang makintab na yan? Oo, yan oh. Ang pilarin. Ewan ko kung naamoy nyo. Nakakamay ako may kandila. Ang sunog na kandila. Yung nalulusaw na kandila. Nagbabago siya ng gauge na. Pumipitik na siya kanina. Ayan na. Ayun na. Ayan na. Parang nahihiya ah. EMF at electric. Oo. Separate yung electric at magnetic. Habang nagsiset up kami ng SB7, isang kakaibang tunog ang biglang sumalubong sa amin. Parang may pasaherong kumakatok sa bus, humihiling na bumaba. Pero nang tignan namin, katahimikan lang ang sumagot. Kas. Uy. Kas. Uy. Kas. Uy. Parang may ano ah. Oo, parang may pumukpok ng pader. Walang bunga sa taas. Oo. Pagkahoy na yung mga lanta, may kitang tatalbog. Parang may tumuktok to sa ano Oo, tumuktok na. no? Gagi, pinaramdaman talaga tayo. Naka-on yung camera natin. Oh, Oh, naka-on yung camera natin. Oh, oh, naka-on yung camera natin. Oh, okay. ayan na naman, yung parang lalakad. Saka mga kantig. Parang may pumukpok sa dingding niya. Dahil sa walang tigil na pagpaparamdam ng aming naranasan, nanaig ang kaba at kuryosidad. Kaya dali-dali namin ginamit ang SB7 upang malaman kung sino o ano ang pilit na nakikipag-ugnayan sa amin. Ikaw ba yun yung tumuktok sa bus? Oo, hindi. Ikaw ba yun? Oo. 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 Isang mahinang boses ang biglang sumagot sa aming SB7. Isang simpleng salita pero sapat na para kami ay kilabutan. Uy. Yung REM pad oh. Pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Jess? Jen? Jess? Isa ka ba sa biktima dito? Low bat sir yung grade mo? Aling green. Ayun o, namamatay? Namatay, umilaw. Oo. Ilang bisis na. Pinaglalaroan din niya, ganyan. Ay, putangin. Uy. Ito namatay. Namatay, may ilaw. Tapos yung REM pad kasi, walang tigil. Uy, tao. Yung REM pad natin mga kanted, walang tigil oh. Ay baka ako yung nadidetect niya? Lalaya tayo sa Oo, pwede nga sa layo mo lang Hindi unti. nyo napansin, yung bus o truck man yung nasa ibabaw, bumubusina dahil alam nila na dito nangyari yung... Oo, parang sign yan eh. Tapos yung nakapagtataka kanina, may tumuktok talaga. Alam niyo yung parang may bababa, di ba na parang gusto mag-stop? Yan talaga yung narinig namin kahanted. Minangadakas. Malutong yun eh, no? Kita ka tubang tanan. Parang tiniming no na parang may ginagawa tayo. Ito nga, Habang nagtatanong kami sa SB7, bigla na lang may sumitsit. Kasunod ang isang mabilis at hindi maintindiang tunog na bigla na lang lumabas dito. Isa ka ba sa binawian ng buhay dito? Sabi talaga, hindi mo makunan, hindi mo mabilis na. Doon sila. Bigla silang paramdam. Hindi mo.
silang baramdam, silang baramdam, Tignan at pakinggang mabuti dahil ang mga susunod na pangyayari ay maaaring magbigay sa iyo ng matinding kilabot. Kaibigan, tatanong ko lang po, ikaw ho ba yung nagligtas mo sa teacher na inalay mo yung buhay para lang maligtas yung maestra, yung teacher? Parang gusto niya magsalita, parang oo, pero parang ano, oo, parang ganun lang eh. Kung ikaw talaga yon, pwede mo bang pailawin yung REM pad? O yung mga ghost ball namin dito? Yan, di ba? Kasi, oh, yan, Uy! sinagot ka. Yun, Sinagot ka. may pitik. Pailawin mo yung kaibigan yung ibang kulay. Pwede mo bang pailawin yung ibang kulay? Kung espiritu ka ba? Or elemento? Pailawin mo yung ibang kulay kung espiritu ka. No, Ayun, green. green kanina. So, ibig sabihin, nandito siya sa gilid ko. No? Nadi-detect niya. Pwede ba namin malaman ilang taon ka na? Ipitik yung green na. Matapos ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari, isang bagay ang malinaw naming naramdaman. Tila may mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Dahil dito, napagpasyahan naming ialay sa kanila ang aming panalangin. Grabe talaga. Panginoon, inaalay namin ang aming dasal para sa lahat ng binawian ng buhay sa lugar na ito. Naway pagkalooban mo sila ng kapayapaan at walang hanggang liwanag. Gabayan at ingatan mo rin ang bawat motoristang dadaan dito. Inayo sila sa kapamakan at ihatid ng ligtas sa kanilang patutunguhan. Amen.